Silipin naman natin ang mga eco-friendly na Belen, Christmas tree at parol na gawa naman ng mga empleyado ng DPWH para sa kanilang inter-office Christmas decoration contest. Ang ulat mula kay Rhea Fernandez. Kamakailan, tanging ang Department of Public Works and Highways o DPWH lamang ang ahensya ng pamahalaan na tumanggap ng Environmental Excellence Award, ang pinakamataas na parangal ng Environmental Management Bureau sa mga organisasyong nag-oobserba ng pag-alaga sa kalikasan. At para ipagpatuloy ang kanilang adhikain, eco-friendly ang naging tema ng Pampaskong Pa-Contest ngayong Desyembre ng DPWH sa mga tanggapan nito. Part ng Christmas celebration kasi may contest, no, among all the central office units, no? So all the services, all the bureaus, no? Anything, no, not necessarily Christmas tree, basta a Christmas decor using recycled materials. So bahala sila pumili ng tema nila, no, but ang importante using recycled materials. Bukod sa paggamit ng mga recyclable at indigenous materials, kinakailangan ding water-based ang ipipintura ng 18 kalahok na tanggapan sa kanilang mga obrang medium to life-sized Belen, Christmas tree at parol. Isa itong Christmas lantern sa mga entry nga dito sa contest na ginagawa ng DPWH para sa kanilang Christmas. Tinaguriang ito ang DPWH Christmas Camaraderie Parol at sabi dito mahigit 30 recyclable materials ang ginamit para magawa itong parol na to. Tingnan natin kung ano-ano mga ito. Yan ang tanzan, mga pinutol na kahoy, meron ding mga canned o mga lata, tapos meron ding mga plastic ng mga junk foods, meron ding dried leaves, syempre meron ding plastic spoons, yung mga anghel, ito yan, mga bote yan, tapos ang tansa nila, sila ang mga opisyales ng DPWH. At sa likod nitong parol ay yan, ang logo ng DPWH. So, nakabuo kami ng idea na ang concept namin is yung nativity tsaka yung malaking Christmas parol. Kasi ang parol, significance ito sa Filipino Christmas. So, that's why nag-come up kami sa ganitong concept. We come up sa team na camaraderie kasi ang camaraderie or teamwork, napakalaking importante nito para ma-achieve yung goal namin. Specifically, yung aming objective na ma-execute yung mga project ng DPWH. Siyempre, hindi pwedeng mawala tuwing Pasko ang Belen at isa nga ito sa mga entries dito sa contest na gawa sa newspaper gaya ng newspaper. Yan ang Three Kings. Siyempre, si Saint Joseph, si Mama Mary at ang Baby Jesus natin. Creativity, originality at use of recyclables ang criteria for judging ng patimpalak. At paglalabanan ng mga kalahok ang 15,000 pesos para sa first place, 10,000 pesos sa second place, habang 7,500 pesos naman sa third place at 5,000 pesos sa fourth place na ibibigay sa December 18, araw ng kanilang Christmas program. Mananatiling nakadisplay sa DPWH lobby ang mga pampaskong palamuti hanggang December 30, 2014. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rhea Fernandez.